Ramir Boulder po nagbabalik. Compound ng mga diskaya sa Pasig, pinagbabato ng putik at binandalize ng mga rallyista. Hindi na po sila nakapagpigil. Panoorin po natin. Samantala, kaugnay sa ginawang protesta sa compound ng mga diskaya kung saan pinagbabato ito ng putik ng mga rallyista, magkakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado at tagapagsalita ng mga diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Gandang hapon po, Ma'am Cheryl. Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ng pamilya Diskaya dito nga sa ginawa ng mga rallyista sa compound ng St. Gerard Construction na isang private property? Una po, siyempre nalulungkot ang mag-asawang Biskaya. Gawa ng hindi naman dapat humantong sa ganito. Nananawagan po kami sa mga nagrarally dyan sa harapan ng opisina ng aking kliyente na sana po'y maging mainahon po sila at huwag po silang gumamit ng dahas o anumang paninira ng mga propriedad ng mga diskaya. Nasa demokratikong bansa po tayo, malaya po kayo makapaglahad ng gusto ninyo laban sa aming kliyente, pero sana po gawin ninyo sa tama. Ayan mali na po itong mga ginagawa ng mga rallyista eh. Okay lang naman mag-rally sila, pero yung mag-vandalize sila, maghagi sila ng mga putik, ay wala na po sa batas ito eh. Ang proseso at paligal na pamamaraan po. May legal action po bang planong gawin ang inyong kampo dito po sa ginawa ng mga rallyista? Yung kanilang pagbabato ng putik at maging yung pag-vandalize po? Opo, re-reviewin po namin ng CCTV. Sa tamang panahon po, magsasampa po kami ng kaukulang kaso laban sa mga organizers ng rally na yan. Kasi po, hindi po tama yung mga ginagawa nila. Ang gusto nila, accountability. Ano po yung ginagawa nila? Nagsasagawa po sila ng marahas na protesta laban sa kliyente po namin. So hindi po tama yan. Kung gusto niyo po ng accountability, dapat po sumunod po ang mga organizers ng mga nagrarally, sumunod po sila sa tamang proseso at batas. At ang mga spouses diskaya po ay sumusunod po sa batas, tumatalima sa patawag ng Senado at sa patawag ng House of Representatives po. Nung mga oras po ngayon, nasaan po sina Curly at Sara Diskaya? Pwede po bang wag na lang nating disclose, Ma'am Cheryl? Kasi natatakot na po sila, ma'am. Pati yung mga anak nila, nagkakaroon na ng problema. So, sa susunod na araw po, baka magkapa po ang spouses Diskaya sa mga organizers ng naturang welda po sa harapan ng opisina at bahay po nila. Mayroon din ho ba kayong aksyon doon sa mga otoridad? May mga pulis naman daw ho nga nagtungo doon. Salamat po sa tanong, Ma'am Cheryl. Nananawagan po ako sa pambansang kapulisan, sa ating magiting General Nartates. Sir, pakiusap lang po, pwede po bang mag-deploy kayo ng civil disturbance sa police, personal po ninyo sa malapit sa harapan ng bahay at opisina ng mga diskayas po. So, mga diskaya lang ang mga maapektuhan dito. Kasama po yung mga inosenteng nakatira doon sa mga kapitbahay nila. So, ito po'y kailangan pong maksyonan ng pambansang kapulisan. So, General Nartates, sir, baka pwede po magpadala po kayo ng mga kapulisan doon para naman po mabantayan ang mga propriedad ng mga diskaya in particular at ang mga naninirahan po doon sa malapit sa po sa kanila. Yung kanilang komunidad po in general po. Yan naman po ay gawain naman po ng kapulisan para ma-maintain po ang peace and order po sa kapaligiran.
Alright. Ano pong posibleng kasong isampa po ninyo laban dito sa mga rallyista base po doon dito sa video na ipinapalabas po natin? Aaralin po natin maigi yan na Ma'am Cheryl. Hindi po na namin i-disclose. Pero kung may paninira po, damage to property yan. Kung ano man yung ginawa nilang paninira dyan or may vandalism, unjust dictation, o di kaya illegal assembly, titignan po natin yan, ma'am. Alright. Sa September 8 po ay pinatatawag si Ginoong Curly Discaya. Inaasahan ho ba siyang haharap sa Senado? Opo, nagkausap na po kami sa telepono, harap po siya. Wala naman po siyang tinatago. Ito po kasi ang nangyayari, ano? Puro diskaya po ang tinutulig sa nila. Humaharap naman po sa pagdinig. Kasi wala namang talagang itinatago, kaya humaharap. Nagtataka lang po kami, bakit puro diskaya, puro diskaya? Ano po ba talaga ang rason? Bakit puro diskaya, puro diskaya? 15 contractors po yun. Bakit po diskaya lang parating laman ng balita? Hindi ho namin maisip na baka naman merong nasa likod nito. Katulad ho ng sino? Mahirap na lang ho magsalita. Ma'am, matagal ka na sa journalism, ma'am. Alam mo na yan. Siyam na Discaya firms po ang tinanggalan na ng lisensya. May aksyon ho ba dito ang pamilya Discaya? Kami po, iko-contest po namin yung cancellation kasi po, binigyan po kami ng pagkakataon para mag-submit ng mga dokumento na hinihingi ng PICAB before the Senate hearing nung nakaraan. Ang nangyari po, napakarami naman po ng hinihingi ng PICAB. Talagang isang karton. Kumbaga, pag inilagay mo sa karton, isang maliit na karton. Ang dami pong company na gusto nilang imbestigahan na sa tingin nila ay connected po sa Diskaya. Bawat isang company po, napakarami pong dokumentong ipoproduce. So nag-file po kami ng motion, yung may hawak po na abogado doon sa kaso, nag-file po ng motion for an extension to comply with the order of the PICAB. Ang nangyari po, nagulat na lang kami, sinuspindi na lang po sagyat ng PICAB or nirevoke yung PICAB licenses po nila. Nang hindi man lang kami nabisuhan. Ano daw ho Yan ang... po ay malinaw na violation ng due process of law para sa aming mga kliyente. Ano daw ho ang basis para kansilahin, tanggalan ng lisensya ang siyam na Discaya firms? Nakakatawa nga po eh. Kasi ang pinagbasihan niya, yung testimonyo daw doon sa Senado. Actually, pinaliwanag ko na po yan. Kasi nga, nung nag-testify si ma'am, medyo pagod na po si ma'am. So, medyo narattle na po siya. So, yun po ang pinagbasihan ng PICAP na hindi man lang tinignan yung dokumento kung talagang nagkasabay-sabay silang nagbibidding o di kaya si Ma'am Sara ay kasama pa rin sa siyam na asawalong construction firm. Actually, diniscuss ko na po yan sa Preston na nag-divest na po si Ma'am sa walong korporasyon at Alpha and Omega na lang ang nasa pangalan po niya at pinangungunahan po na kumpanya. Malalaman po yan, documented po yan kasi meron naman po mga GIS na i-file po sa Securities and Exchange Commission po. Oo, kasi attorney, pero kung hindi po ako nagkakamali, ay nakalagay pa ho. Kahit na sinabi niya nag-divest siya, nakalagay pa rin yung mga pangalan niya dun sa ilang mga kumpanya at inamin din po niya na tumutulong pa rin siya. Yan po hindi ko na masasagot. Yan po ay statement po ni Ma'am Sara. Ako po, ang basihan ko po bilang abogado ay magbase po tayo sa dokumento.
Kasi sa dokumento po, iba po yung sinasabi. Alright. Kaya nga po, pinapaliwanag ko, dahil ho siguro sa pagod si ma'am, medyo mix up na po yung focus niya. Attorney Samaniego, inilabas na po ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order kung saan numero 1 po sa listahan si Sara Diskaya at pangalawa naman po si Curly Diskaya. Nakarating na ho ba ito sa inyong kampo at ano po ang gagawin ninyong aksyon? Meron ho ba? Bagong binito lang po yan, Ma'am Cheryl. Opo. Pero wala po tayong magawa. Trabaho po yan ng Department of Justice. It is an administrative duty on their part. Pero hanggat walang HDO po, malaya pong makakalabas ang ating mga kliyente. Pero kahit po walang HDO, wala akong silang balak lumabas. Haharapin po nila kung ano man itong nangyayari ngayon sa Senate at sa House of Representatives. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita ng mga Diskaya. Okay, ano po ang inyong opinyon? Pa-comment lang po sa baba. Thank you.